Ang bagong ibaan, pangarap at hangarin ng mga kababayan. Ngayon ay abot kamay. Ang bagong ibaan, ngayon ay may kaganapan. Ang bagong ibaan. Sandigan ng bayan, kakampi ng mamamayan. Hatid ang impormasyong dapat malaman. Ito ang bagong ibaan. Ibabalita sa inyo ang lahat ng kaganapan sa bawat sulok ng bayan ng Ibaan sa makabagong paraan, patas at maaasahan. Bagong ibaan, online news program. Ang mga bagong rumaratsadang balita. Higit 7 milyong Pilipino na bakunahan sa 3-day national vaccination drive kontra COVID-19. Unang batch ng ALS Ibaan na benepisyaryo ng e-tablets mula sa Buhay Party List at Ibaan LGU nakapagtapos na. Ikatlong taon ng pagkakatatag ng LGBT Ibaan ibinagdiwang. Joy of Health Dental Mission muling ikinasa sa Ibaan Super Health Center. Ratsyada for a Cause sa Ibaan, Batangas muling umarangkada. At Folk Artist Awards ng Dangal ng Batangan 2021 nasungkit ng SM Sunrise Weaving Association. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang araw, Ibaan. Ako po si Piolo Peluhero. At ako naman ang inyong lingkod, Jazel Fitalver. Ihahatid namin sa inyo ang mahalagang impormasyon at kaganapan sa bawat sulok ng ating bayan. Sa makabagong paraan, mga balitang patas at maaasahan. Ito ang Bagong Ibaan! Nitong ika-29 ng Nobyembre hanggang ika-1 ng Disyembre, itinalaga ng pamahalaang nasyonal ang mga nasabing petsa bilang National Vaccination Day sa buong bansa. Dahil dito, mahigit 7 milyong Pilipinong nabakunahan sa nagdaang bayanihang bakunahan. Samantala, sa bayan ng Ibaan, kalahati lang ng target na 14,000 Ibaenyo ang nabigyan ng bakuna. Para sa detalye ng balita, narito si Angelo Panyoso. Mahigit sa 7.6 milyong Pilipino ang nabakunahan kontra COVID-19 matapos itong itinalaga ng pamahalaan na National Vaccination Days na nagsimula noong ika-29 ng Nobyembre hanggang sa unang araw ng Disyembre. Sa tala ng Department of Health, nanguna ang Region 4A Calabarzon sa may pinakamaraming nabakunahan sa mga araw na nabanggit. Sa target nitong 1.02 milyon na individual, higit pa at matagumpay na nabakunahan sa rehiyon ang nasa mahigit 1.09 milyong katao. Ang probinsya naman ng Batangas ang naitalang may pinakamalaking bilang ng nabakunahan sa buong rehiyon. Samantala, mahigit sa 7,000 ang matagumpay na nabigyan ng panlabang bakuna sa COVID-19 sa ating bayan ng Ibaan. Sa datos ng Ibaan Municipal Health Office, nakapagbakuna sila ng 1,704 katao sa unang araw, 2,577 sa ikalawang araw at 2,727 naman sa ikatlong araw. Inaasahang mas marami pang mababakunahan kontra COVID-19 sa bayan natin at maging sa buong bansa. Dahil sa pagkakaroon ng extension ng vaccination drives, ito po'y ayon sa pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nitong nakaraang Miyerkules. Kaugnay nito, patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Ibaan MHO, sa mga hindi pa nababakunahang Ibaenyo na makiisa sa malawakang immunization programs upang tuluyan ng maabot ng bansa ang herd immunity status. Angelo Panyoso para sa Bagong Balita. Salamat, Angelo. Samantala, ang unang batch ng ALS Ibaan na benepisyaryo ng e-tablets mula sa Buhay Party List, nakapagtapos na.
Para po sa report, narito si Rovic Gutierrez. Rovic. 126 na mag-aaral ng Alternative Learning System Ibaan ang tagumpay na nakapagtapos ng elementary at junior high school level of education sa ginanap na virtual graduation ceremony ng ALS Ibaan via Facebook Live noong ika-28 ng Nobyembre. Mula sa naturang graduates din ang unang batch ng mga mag-aaral na natulungan ng kaloob na 110 e-learning tablets ng Buhay Party List sa ALS Ibaan noong ika-11 ng Hunyo na naging katuwang ng mga benepisyaryo sa kanilang modular distance learning. Malaki ang naging tulong ng e-learning tablets sa mga estudyante ng ALS Ibaan dahil bawat tablet ay may espesyal na program at applications na kalakip na magagamit kahit walang internet. Bukod sa tablet, binigyan rin ng 2 laptop ang ALS Ibaan para naman makatulong sa mga guro ng ALS sa paghahatid pa ng mas dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. Ang bawat programa ng ALS Ibaan ay alinsunod sa layunin ng ALS na akayin ang mga mag-aaral na may edad na at minsang mga naligaw ng landas upang makapag-aral muli at magtagumpay. Ito ay ayon sa pahayag ng Ibaan District ALS Coordinator na si Ms. Annabel Dilay. Para naman marami pang estudyante ang matulungan, ang mga nasabing tablet ay isa sa uli ng mga mag-aaral upang magamit pa ng mga susunod na mag-aaral ng ALS Ibaan. Ang mensahe na kung saan, kung ano man ang nakita natin ngayon sa bayan ng Ibaan, sabi nga po, a woman behind the success of Ibaan. Ang aking pong tinutukoy ang walang ibang napakasipag na mayor ng ating bayan, Honorable Edwin Joy A. Salvame, Municipal Mayor. Magandang araw po sa lahat. Mula sa guro, sa magulang, sa estudyante, sa bawat kapamilya na nakasama ninyo sa tagumpay ngayong araw. Ngayong araw pong ito, ang bawat isa po sa inyo, ibinabati ko ng maligayang pagtatapos. Nabanggit ko na po minsan na ang edad, estado, kahit na anuman, ay hindi dapat maging hadlang sa pagtatapos o sa edukasyon. Ang alternative learning system po ay bukas para po sa kaakibat ninyo ang mahal na pamahalaan sa inyo pong mithi na makapagtapos upang magkaroon ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Ako po ay nagagalak at isang karangalan na ako po ang namumuno sa panahon ng inyong pagtatapos. Inyo pong isulong, inyo pong ituloy ang laban sa panibagong chapter ng inyong buhay. In every choice that you make, in every decision that you make, remember, you are the master, you are the maker, and it's your destiny to succeed, and you are the only one who can tell that to yourself. Again, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy po ang sulong ng inyong progreso sa inyong buhay. Mapabata man po yan, mapamatanda na po kayo, may asawa, mapawala pa. Ang importante, you achieve something in your life, and it is a success. Again, congratulations to everybody, especially to our teachers na matyagang hindi bumibitaw sa ating mga tao, sa ating mga kababayan na gustong makapagtapos. It's an honor. From Mayor Joy Salvame, Ate Joy, saluting you for your success. Congratulations. And happy graduations. Para sa bagong balita, ako si Rovic Gutierrez. Para sa ibang balita, ipinagdiwang ng LGBT Ibaan Chapter ang kanilang 3 taon ng pagkakatatag bilang isang organisasyon nitong ika-29 ng Nobyembre sa Villa Clemencia Resort sa Riyaya, Quezon. 73 miyembro ng LGBT Ibaan ang dumalo sa naturang selebrasyon kung saan iba't ibang aktibidades ang ginawa na may kinalaman sa samahan at pagkakaisa ng grupo kabilang ang raffle draw, water relay activity, Mr. Tiboom at Miss Gay Pangkalawakan. Ang naturang team building activity ay pinangunahan ni LGBT Ibaan President Joart Villamor Anuran katuwang ang mga miyembro ng MSWDO ng lokal na pamahalaan ng Ibaan, Batangas. Samantala, naging saksi sa naturang pagdiriwang si former Municipal Administrator Juvie Mendoza kasama ang ibang konsihal ng bayan na sina Konsihala Eloise Jan Tijada, Konsihal Rico Kabatay, ABC President Paquito Barte at Traffic Bureau Head Arky Ricero.
Nagpahatid naman ng mensahe si Municipal Mayor Edralyn Joy Salvame para sa mga miyembro ng LGBT Ibaan Chapter. Sa huli, naging masaya, makulay at matagumpay ang selebrasyon ng ikatlong lahi ng Ibaan Batangas at inaasahan naman na sa mga darating na linggo ay magaganap na ang eleksyon ng mga bagong opisyal ng Ibaan LGBT Chapter. Balitang pangkalusugan naman po tayo. Patuloy na isinasagawa ang proyektong Joy of Health Program ng lokal na pamahalaan ng Ibaan, Batangas sa pangunguna ni Mayor Edralyn Joy Salvame, kung saan nasa 400 individual ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal noong ika-27 hanggang ika-29 ng Nobyembre. Kabilang ang mga barangay ng Bago, Katandala, Kuliyan at Luksuhin sa mga nakatiran ng libreng dental mission ng Ibaan LGU. Matatandaan na nitong ika-16 hanggang ika-19 ng Nobyembre ngayong taon ay nagsagawa na ng dental mission ang lokal na pamahalaan kung saan may 486 na individual ang nabigyan ng serbisyo sa Ibaan Medical Clinic, Talaibon, Ibaan, Batangas. Samantala, dahil sa layunin na makatulong at makapaghatid ng ngiti sa mga mamamayang Ibaeño, inaasahan na magtutuloy-tuloy ang Joy of Health Program ng lokal na pamahalaan. Sa mga nagnanais na maging benepisyaryo ng programa, maaari kayong magpatala sa mga barangay health worker ng inyong barangay upang mabigyan ng limited slots. Samantala, dumako naman po tayo sa balitang patungkol sa turismo. Nagkasa nitong ika-26 ng Nobyembre ng Seminar on Tourism Awareness and Orientation and Cultural Mapping ang Ibaan Municipal Tourism Office, Department Tourism Region 4A Calabarzon at National Commission for Culture and the Arts upang mas palawakin pa ang kaalaman ng mga Ibaeño sa oportunidad ng bayan bilang isang tourist spot ang pag-angat ng turismo sa bayan sa pamamagitan ng pagpapayabong ng kultura. Ito ay dinaluhan ng mga local hotel and accommodation owners, barangay official na nakakasakop sa Dumayaka Falls at Himamawo Spring, Muslim community, kinatawan ng parokya ni Santiago Apostol at ilang tradisyonal na maghahabi. Inaasahang dahil sa talakayan, mas dumami pa ang mga Ibaeñong may malawak na pananaw sa bayan tungkol lalo na sa larangan ng turismo. Sa susunod na ratsada ng mga balita. Local business sa Ibaan, Batangas, tampok sa Ratsyada Poracos ng lokal na pamahalaan. Ibaan Police patuloy sa paglilingkod at pagbibigay proteksyon sa mamamayan ng Ibaan. At karangalan sa buong bayan ng Ibaan ang hatid ng tradisyonal na maghahabi ng Ibaan.
Sa pagpapatuloy ng balitaan, muling umarangkada ang ika-4 na ratsyada sa Ibaan, Batangas na ngayon ay nakatuon sa pagtulong sa mga kabataang Ibaeño sa pagpapaaral ngayong pandemya. Para sa kabuuan ng balita, narito si Christopher Como. Christopher? Formal nang sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Ibaan, Batangas sa pangunguna ni Mayor Joyce Albami ang proyektong Ratsyada for a Cause na kasalukuyang ginaganap sa Ibaan People's Park. Muling umarangkada nitong unang araw ng Disyembre ang ika-4 na taon ng Ratsyada for a Cause kung saan tampok ang iba't ibang food, clothing at mga pasalubong stores. Matatandaang nito mga nakaraang taon, nagpakulay at bumida sa Ratsyada ang car show at iba't ibang exhibit. Kaiba man ngayon ang tema ng Ratsyada, nananatili naman ang layunin ng proyekto na maibida ang mga lokal na produkto ng Ibaan at matulungan ang mga local store and business na maipakilala ang kanilang mga itinitindang produkto. Ilan sa mga food stores na lumahok sa Ratsyada ay ang Gogi Jib Express, King and Queen Tea Ibaan, Chowking at Biryani Chicken. Tampok din sa Ratsyada ang mga clothing stores at ang mga ipinagmamalaking produkto ng bayan. Samantala, ang malilikom na pondo mula sa nasabing programa ay direktang mapupunta sa mga piling benepisyaryo ng proyekto na siya ding pinili ng mga local business owners sa ating bayan. Inaasahan namang tatagal ang proyektong ito hanggang Enero sa susunod na taon. Christopher Como para sa Bagong Balita. Kabayanihan din ang ipinamamalas ng ating kapulisan sa kanilang mga gawa, gaya na lang ng hatid nilang serbisyong libreng sakay para sa mga nadadaanan nilang mga residente habang sila ay rumoronda sa buong bayan ng Ibaan. Sa Facebook post ng Ibaan Police, ibinahagi ng Ibaan Police ang litrato ng ilang residente na kanilang pinapasakay ng libre mismo sa Police Mobile patungong bayan ng Ibaan. Ito ay upang mahatidan din ng serbisyo ang ating mga kababayan kahit nasa gitna ng pandemya. Bukod sa libreng sakay, patuloy ang pagsasagawa ng Ibaan Police ng Auckland Blue Shield upang mapanatili ang pagsunod ng COVID-19 protocols, pagpapatupad ng curfew, Auckland Katok upang maiwasan ang pag-iingat ng loose firearms at marami pang iba. Samantala, enjoy news naman tayo. Sapagkat nasungkit ng SM Sunrise Weaving Association ang Folk Artist Award sa Dangal ng Batangan 2021 na bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Foundation Day ng mahal nating lalawigan. Para po sa detalye, narito si Ella Jane D. Chavez. Ella? Isang karangalan na naman para sa Ibaan ang iuuwi ng SM Sunrise Weaving Association matapos makumpirmang kabilang ang asosasyon sa listahan ng mga dangal ng Batangan awardees ngayong taon. Wagi ang SM Sunrise sa kategoryang Folk Artist Award na ginagawad lamang sa isang individual o grupo na patuloy na nagsusulong, nagpapanatili at nagpapayaman ng katutubo at tradisyonal na sining na sumasalamin sa mayaman, malawak at iba't ibang tradisyon at pamanang kultura ng lalawigan ng Batangas. Ang asosasyon ang napili mula sa mga nominees sa sinuri at sinala muna ng Committee of Evaluation and Deliberation na binuo ng Batangas Culture and Arts Council o BCAC at ng Batangas Tourism Council o BTC bago pinal na inaprobahan ni Governor Hermelando I. Mandanas. Ang paggagawad ng tropeyo ng pagkilala sa SM Sunrise at iba pang mga natatanging dangal ng Batangan ay unang itinakdang gaganapin bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang ng 440th Foundation Day ng lalawigan ng Batangas sa Provincial Auditorium sa Provincial Capitol Compound ngayong Lunes, ika-6 ng Disyembre alas 3 ng hapon, subalit pansamantalang naudlot at ililipat sa ibang petsa. Ang taunang dangal ng Batangan awardees ay isinasakatuparan sa layuning mabigyan ng kaukulang parangal ang mga namumukod-tanging Batanggenyo sa larangan ng kultura at sining. Ang mga kategorya ng nasabing awards ay ang Batangas Artist Award, Heritage Preservation Advocate Award, Folk Arts Award at ang Eminent Persons, bukod pa ang special recognition para sa mga local government units bilang pamenang dangal ng Batangan.
Bilang pagsunod naman sa IATF Health Protocols, 3 representante ng SM Sunrise Weaving Association ang binigyan ng pagkakataong personal na tanggapin ang tropeyo ng pagkilala sa Dangal ng Batangan Awards for Culture and Arts. Para sa Bagong Balita, ako si Ella Jane de Chavez. Maraming salamat, Ella. Partner Piolo, nabanggit nga na sa report na sa darating na ika-8 ng Disyembre ay ipagdiriwang ng buong lalawigan ng Batangas ang ika-440 nitong pagkakatatag. Kaya naman, mula po dito sa amin, sa bumubuo ng Bagong Ibaan online news program at ng pamahalaang lokal ng Ibaan Batangas, ay bumabati po kami sa lahat ng mga barakong Batanggenyo ng Happy 440th Founding Anniversary. Nako mga kapwa ko Ibaenyo, ilang tulog na lang dahil 19 days to go at Pasko na. Naging iba man ang pagdiriwang natin ng Pasko dahil sa pandemya, ating pa din pong ipagdiwang ito ng ligtas at sumusunod sa minimum health protocols. Lalo na ngayong may banta ng Omicron variant sa buong mundo. Gayunpaman, ipagdiwang natin ang Pasko na may saya at ligaya. Bagong Ibaan would like to thank the following sponsors. For our makeup, we would like to thank Chola Cordera Castillo of Makeup by Chola Castillo. You may contact them at 0915-8658117 or visit www.facebook.com Makeup by Chola Castillo. You can find Makeup by Chola Castillo Salon at J. Mercado Street, Poblacion, Ibaan, Batangas. For our suit and dress, we would like to thank Mr. Paul Simira of Paul Simira Designs. You may contact them at 0995-472-5925 or visit his official Facebook page at Paul Simira Designs. You can visit them at Poblacion, Ibaan, Batangas, in front of Ibaan Recto Gymnasium. Paul Simira Designs, wear happiness. At yan ang kalipunan ng mga balitang dapat niyong malaman ngayong araw, ika-6 sa buwan ng Disyembre 2021. Pilipinas, ang aking partner, Jazel Fitalver. Mula po sa inyong kakampi at sandigan, salamat po sa ilang oras na balitaan at impormasyon. Partner Piolo Peluhero. Patas at maaasahan. Ito ang Bagong Ibaan. Maraming salamat Ibaan at Magandang araw! Ang Bagong Ibaan.